Showbiz fanatics, narito na, sino nga ba ang magiging third party sa relasyon ni Ethan at ni Joy sa pelikulang Hello Love Again. So, para po lubos nating maunawaan ng chikang yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, matapos nga po na i-announce ang pagkakaroon ng sequel, dahil sa tinagal-tagal na inabangan ng maraming mga fans ni Catherine at ni Alden Richards, ang pagbabalik nga or sequel movie nila ng Hello Love Goodbye Part 2 na ngayon ay Hello Love Again. So sa kanilang announcement ay in-announce po nila kahapon ng Sunday na tuloy na nga ang kanilang proyekto together. And this time, dahil po dito ay marami po talagang mga nag-a-ask or nagtatanong kung sino nga ba or paano nga ba iikot ang storya ng Hello Love Again. After a weeks of speculation, ABS-CBN Star Cinema and GMA Pictures confirmed that they are teaming up to produce the movie Hello Love Again, a sequel to the 2019 hit Hello Love Goodbye. Sinasabi nga ng ilang mga showbiz insiders na may gusto daw patunayan ang Hello Love Again na nitong si Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, dahil napalitan na nga po sila sa isa sa mga highest top grossing film of all times ng Rewind. So dahil dito gustong mabawi ng Hello Love Again or ng team up ni Ethan at ni Joy yung kanilang titulo for the longest time. Kapamilya star Catherine Bernardo and kapuso Alden Richards will be reprising their role as Joy and Ethan respectively. Cathy Garcia Sampana will also return to direct the sequel. Released in 2019, Hello Love Goodbye tells the story of Joy and Ethan, two Filipinos overseas workers based in Hong Kong. The film explored by Joy's struggles as her family breadwinner and her desire to be more. Nathan meanwhile wrestled with filial obligation in his part. So, according nga sa mga writers, kahapon sa kanilang interview, ay talagang magkakaroon po ng parang magkakaroon ng mas malaking changes or twist dito po sa kanilang love team or sa kanilang relationship. But this time, marami din po nagtatanong kung totoo nga ba na meron pong isang aktor na papangalanan natin ngayon na parang siya po ang magiging third party story ni Joy at ni Ethan. So, walang iba yan kundi si Mr. Joshua Garcia. Si Joshua po ang isa sa mga napipisil ng ilang direktor at producer ng Hello Love Goodbye na magkakaroon ng add-on doon po sa movie nitong si Ethan at si Joy or si Alden Richards at si Miss Catherine Bernardo. Matatandaan po na ilang mga direktor ang nagpaplano na gawin or gawa ng pelikula itong si Joshua at si Catherine Bernardo. Pero this time, totoo kaya ang mga chika na to na si Joshua nga ang napipisil na maging isa sa mga parang intruder dun sa relationship ni Joy at ni Ethan. Paano nga ba iikot ang storya sa nagaganapin sa Canada, At marami rin po talagang may mga positive and negative comments patungkol sa pagpili ng lugar. Pati po yung lugar na paggaganapan ng kanilang movie ay binabasya, Pero syempre, expected na rin po talaga ng directors and actresses yan since sobrang sikat talaga nila at talaga ang dami nag-react patungkol sa confirmation na to. Pero this time, ito naman pong inilabas po ng ilang mga showbiz insiders ay hindi pa naman ganun ka-sure. Dahil syempre manggagaling pa rin po ang direction dito po kay Direk Cathy Garcia Sampana dahil ngayon hindi pa naman po magayan yung talagang ilo-look forward natin bukod po sa magiging ikot ng storya. At the same time, aabangan natin kung sino magiging intruder sa relationship ni Ethan at ni Joy. Mag-react tayo sa inyong mga komento. Unahin natin si Sir Compatible. Sabi niya, interview pa lang kinikilig na ako kung paano alalayan ni Alden si Kat. Mag-iipon ako, dami ko ililibre sa family ko, like din nila ang Kat din. Ayan. Totoo naman yesterday, diba? Grabe yung interview nila. At alam niyo po ba, nakakatapos lang po ng interview nila, kapag chinek nyo po yung
yung social media account si Alden Richards, kung saan nag-live din po siya kahapon, ay nasa million views agad. So which means marami talagang nag-a-anticipate at nag-aabang dun po sa panibago nilang project together. Sabi pa ni Mama, ano kayang mama to? Kami nga ng mga amigas ko 50s na pero kinikilig kami sa cut din. Vagay na vagay ang cut din. Ang lakas ng dating ng cut din. Kilig-kilig talaga kami. Yan. So, same pala tayo kahapon. Habang pinapanood ko sila talagang tapos nakita ko pa yung mga reaction po ng mga talagang nanonood ng live. And sabi pa ni Ma'am si Carmelita, ang laking pasalamat ko sa Panginoon dahil matutuloy na ang Hello Love again. Thank you. Babaerong Daniel, maraming salamat din dahil binasura ka na ni Catherine. Ngayon, mayroon na siyang Alden na hindi kinokontrol ang bawat kilos ni Catherine. Sobrang pagkokontrol mo kay Catherine samantalang ikaw libreng-libre ka sa pambababae mo. Ano ngayon? Nganga ka sa pag-untog sa ulo ni Catherine. Proof, hindi ka kawalan kay Catherine. Go, cut then heart. Yan. So, medyo mabigat po yung mga accusation at mabigat po yung mga comments po ni Ma'am si Carmelita Eugenio, towards Daniel Padilla. But anyways, we cannot hindi naman natin pwedeng hindi natin pwedeng i-argue to kasi syempre nakita rin naman natin kung paano po talagang bumangon at sa mga interview pa lang ni Miss Catherine, halata naman talagang dumaan talaga siya sa sobrang sakit na relationship, sa past relationship niya. And this time, makikita rin natin kung paano yung pagbangon niya talaga, yung totally 100%, yung 180 na pag-switch niya, 'di ba? Kasi pag 360 parang babalik eh. Sabi naman ng isa pang user, siguro babaha na naman luha ko sa movie. Ito ang cut din, dalang-dala talaga ako sa acting ng cut din. Super. Ipon-ipon na mga OFW para malibreng manood, family sa Pinas, like HLG dati. Alam niyo, totoo yan kasi kaya po talagang nag-highest top grossing Filipino film of all times to. Kasi ang una nilang tinarget na viewers is yung mga OFW. And they make it a point na sa lahat ng sulok ng mundo ay mapapanood to kung saan merong mga Pilipino. So, ganun yung ginawa po nila. Kaya talagang, tas grabe pa yung kanilang promo na ginawa that time. Kaya talagang humakot ng sobra-sobra po yan. Sabi pa ng isa pang user, senior na ako at may araw na libre ang sine ng senior. Pero dahil I'm waiting the part 2 for so long, kaya kahit di ako libre sa unang araw na ipalabas ito, panonoorin ko talaga kahit pamahal ang sine ngayon. Ayan, sabi naman ni Ma'am si Helen, congratulations, we're very happy, God bless. Ayan, so talagang hindi lang po talaga siya for Gen Z, but of course, maging po sa mga katulad ni Ma'am si na senior, diba, talagang maglaalaan siya ng budget at panahon. Sabi ni Ma'am si Lynn Sores, cut then forever finally here. Hello love again in God's be the glory, amen. Can't wait the movie here in Toronto. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV.